Nako, paano ba yan, Manong Ted? Wala na tayong choice kung hindi talakayin yan. Kasi paminsan-minsan nakakaramdam din tayo ng diversion dyan sa programa na yan. Pero dito sa isa na to, interview ho nitong si Manong Ted dito kay Atty. Baligod ang ating papasadahan. Ito ho, ika nga isa sa mga hard hitter, ika nga pagdating sa interview. Yung mga mahihirap na tanong, pero hindi kagaya nung kay Regina ayon sa sa Storycon. Wala yon, hindi hard hitter yon, pikon lang talaga yung Ito talaga, minsan yung mga mahihirap na tanong, hindi yan si Bangag yan, hindi naman yan. Etong si Manong Ted Filon, yung mga mahihirap na tanong, talaga hong pagka pinapanood natin to, binabato niya ho sa kanya mga nakakausap dyan sa programa niya Ted Filon ng GJ Chacha. At dito rin ho sa video na to, pag-uusapan ho natin ang pinaka-latest na statement itong si Bangag. Anak ng toko, sir, namayat ka na. Ilang araw pa ba? Yan ang pinakaabangan ng ating mga kababayan. Pero kung tayo tatanungin dito sa PH Update, hindi naman nun natin dinadalagin niya. Kung darating ang darating, wala ko tayong problema dyan. Nakaready si BP Sara, kahit bukas siya. Gusto mo, mamaya na eh. Kung magre-resign ka, Marcos Jr., wala namang problema. Nandiyan si BP Sara para umalili sa'yo, di ba? Kung magre-resign ka, mas mainam. Kung magugurur ka, wala namang problema. Pero hindi tayo naghihikain na kung ano pa man dito sa PH Update kasi merong saltik sa utak mga nasa administrasyon ngayon. Mantakin nyo, manawagan ka lamang na mag-resign, problema na para sa DILG. Kaya naman, natin yung mga bulati sa bitukan ni Marcos Jr. Pagka pumirma na yan, ika nga tapos na usapan. Ito, rerekta ho tayo dito sa pinaka-latest na statement nito si Marcos Jr. sa mga nangyayaring kaguluhan dyan sa Middle East. Magandang umaga po sa inyong lahat. Sa palagay ko po ay balitaan. Pambihira, Brad, ang payat mo na. Grabe na yan. Hindi mo na maitatago sa iyong physical appearance, sa iyong pagiging problematiko ng iyong kalusugan. Kasi kung hindi mo na kaya, Brad, wala namang problema. Kung masakit, umaray ka. Kung hindi na kaya, mag-resign ka. Kung nahihirapan ka, magpahinga ka. Ganun lang naman yun. Marami tayong pwedeng gawin marami tayong solusyon sa problema mo. Pero ika nga, base sa aking nakikita sa iyong pangangatawan, kailangan mo nang magpahinga. Ano na po na binomba ng Israel at saka ng Amerika ang Iran. At ang Iran naman ay sumagot bomba naman ng mga American base sa United Arab Emirates, sa Bahrain, sa Oman at siyempre sa Israel. Alam naman natin na napakarami ang Pilipino diyan sa bandang Middle East. I'm sure nag-aalala kayo sa inyong mga kilala, mga kaibigan at mga kaanak na nandun. Mula nung nabalitaan natin na nagsimula itong gera, ay nag-monitor na kami kahapon pa ng late afternoon sa ating mga embassy, sa ating mga labor attaché, sa lahat ng mga embassy natin doon sa Middle East. At nais kong i-report sa ating mga kababayan na sa ngayon, Anak natawa, ikli-ikli na lang ng video mo, puro pakat. Di mo ba talaga kaya magsalita ng matino? of 9 o'clock Sunday, wala po tayong natatanggap na report na may casualty na Pilipino. Wala pong Pilipino ang namatay, wala na Pilipino ang nasaktan. At sa ngayon ay patuloy ang aming pag-monitor para tiyakin na nasa magandang kalagayan ang ating mga kababayan sa Middle East. Ang ating tuloy-tuloy na binabantayan dahil ito'y kailangan natin tuloy-tuloy na bantayan at hindi ito ang ating kailangan tuloy-tuloy na bantayan, ito'y kailangan nating tuloy-tuloy na bantayan. Palakpakan ho natin! Talagang parang konti at singhot mo ngayong umaga, Marcos Jr. Ba? Parang hindi ata maganda gising mo. Kailangan ho nating itong bantayan kasi kailangan ho natin ito. Ano ba kailangan natin bantayan? Ulitin ho natin. Anak na to, ikli-ikli na lang ng statement mo. Di mo pa masabi ng diretso. Tapos pagka pinagkakamalan ka naming Bangag, ayaw mo, nagagalit ka, ganon. Nagagalit ka. Walang nga ka. Ulitin ho natin ha. Doon ako bumilib. Doon talaga ako bumilib game. Mga kababayan sa Middle East. Ang ating tuloy-tuloy na binabantayan dahil ito'y kailangan natin tuloy-tuloy na bantayan. Sakit mo sa ulo, Brad. Ang sakit mo sa ulo. Ang kailangan nating bantayan kasi kailangan natin tuloy-tuloy na bantayan
Nagmumukha ka na si Raul sa pagsasalita mo pero tuloy-tuloy ka pa rin. Pambihira yan. yan. At hindi ito tapos pa. Palagay ko, patuloy pa itong gerang ito. Ngunit sa aming latest report ay ang ating mga kababayan ay nasa safe na lugar. At sila ay kapunta sa mga bomb shelter kung saan sila. At lumalayo sila doon sa mga bases ng Amerikano upang hindi naman sila mapalapit sa alanganin. Lakas ng tama mo, Brad. Yung mga kababayan natin sa Qatar ba? Tama. Doon sa Middle East, pinapalayo mo sa mga base militar ng Amerika. Pero dito sa Pilipinas, pinapapasok mo. Palakpakan ho natin ang sinto-sinto nating presidente. Dito sa Pilipinas, pinapapasok mo ang Amerika, yung mga base militar ng Amerika dito, pero sa Middle East, pinapalayo mo yung ating mga kababayan doon. Hindi ko natin makita ang lohika. Yan ang prinsipyo ng mga bangag. Di ba? Kitang-kita ho yung pagiging problematiko ng mga polisiyan itong si Bangago. Lumipat po tayo. Ito oy Marcos Jr., manood ka dito sa isa na to. Panoorin mo to. Ping Lacson, panoorin mo to. Baka sakali maalala mo o sumagi sa kaisipan mo na yung sinakyan yung eroplano nung panahon ng kampanya, siya rin pinandideliver ng pera. Okay? Ping, manood ka ha. Manood ka dito. Ito. Ito ho yung sinasabi na pagdideliver ng pera dyan sa House of Representatives. Ito. Ayan. Oh. Ayan oh. Ayan oh. Kita nyo yung mga tao na yon. Yung mga naglalakad. Yan na ho yan. Sila ho yan. Okay? Yung kaparehong eroplano, ayan. Ito yung numero sa likod, di nyo mabasa kasi maliit. Hindi ko rin mabasa kasi maliit. Kaya, pero isang eroplano lang yan. Ping Lacson, manood ka dito ha, Ping Lacson. Noong panahon ng kampanya, kaparehong eroplano na sinakyan yon, dalawa nitong si Tuta Soto. Yun din ang eroplano na pinandi-deliver ng pera. Kaya ang tanong ngayon ng ating mga kababayan sa social media, sa paghatid ba sa inyo na ang eroplano na yan, Marcos Jr., wala bang maleta sa likod noong ilinilipad kayo papunta sa mga sa mga lugar na pagsasalita nyo, yung mga speech yung dalawa nitong si Tuta Soto. Ito, panoorin natin. Game. Ayan o. Si Ping Lacson Ayun yan. po sir, ingat po kayo sir, maulan ngayon sir. Baka, naku, problema yan, Pinky. Yung sinasakay nyo na, pinandi-deliver ng pera yan. Ayan Sila kapitan. Hindi kasali si kapitan, hindi sila kasali dyan. Pawang nagmamaneho lang sila. Hindi sila kasama sa usapan. No? Hindi natin sila wala silang ika nga kahit na makita dyan. Wala naman sila. Professional yung mga yan. Ayan Naka-thumbs up pa yung dalawang unggoy Ito rin kaparehas na dalawang unggoy. Sila din yung nagpapaliko-liko sa usapan ng mga maanumalyang flood control diyan sa Senado ngayong mga panahon na to. Mission accomplished. Punta kayo sa Malacanang. Saluduhan nyo yung bangag nating presidente, sabihin nyo, Sir, mission accomplished. Bakit? Yung napag-usapan natin nung panahon ng kampanya, talaga magpapakaaso kami. Lahat ng pagtatanggol na kailangan namin gawin para sa iyo, gagawin namin at ginagawa na namin ngayong mga panahon na to. Eto na kay Manong Ted Pailo na tayo at dito kay ano pangalan nito, dito kay Atty. Baligod. Nako, matindi to. Kabahan na kayo. Game! Good morning po. Good morning. Salamat, Sir Ted. Opo, thank Magandang you. umaga po sa mga at nanonood sa iyong programa. Thank you. Chacha, first question, go. Yes po. Good morning, Attorney Levy. Si Chacha po ito. Sir, Morning, Ma'am Chacha. Good morning po. Thank you for being on the show. Dapat sana suot nito si Ma'am Chacha yung ikulong mga mandarambong na t-shirt kasi yang si kaisa nyo yang si Atty. Baligod, di ba? Palakpakan natin yan si DJ Chacha at ito si Manong. Sir, para lang po mas malinawan kaming lahat dito, nagsimula po itong ingay tungkol po dito sa mga mali-maletang pera na may mga politiko kasama ang Pangulong Bongbong Marcos Jr. na nakatanggap daw ng pera na ito. Siguro simulan po natin doon sa 18 po itong mga sundalo na iniharap nyo po sa press con. Paano po ba nagsimula yung pag-contact nila sa inyo? Kasi 18 po ito Sino sa kanila ang unang kumontak? Kayo po ba ang nag-reach out o sila po ang lumapit sa inyo?
Noong nakita ko po kasi yung proceedings sa Senado, ay medyo naging curious ako dahil hindi tama yung pagtrato sa testimonya ni Sergeant Gutesa. Kaya meron akong kinausap para itulay ako sa mga dating kasamahan ni Sergeant Gutesa. At nakausap namin yung isa sa mga dating opisyal, no, na nagtatrabaho rin kay Saldico, at napaunlakan niya kami na makausap ko yung tatlo na dating kasamahan ni Sergeant Gutesa. At nakagawa rin ako ng paraan na makausap ko ulit ang mga ito. At yun na po, mula nung Oktubre hanggang Nobyembre ay mga 30 po ang nakausap ko. At noong Enero ay nagdesisyon sila na kailangan nilang ibahagi sa ating mga kababayan ang kanilang nalalaman. Ang nagudyok po sa kanila ay yung isang kasamahan nila, namatay yung kanyang apo sa isang ospital dahil walang gamot na maibigay yung ospital sa kanyang apo, no? Kaya na-realize po nila na ganun na lamang ang estado ng serbisyo ng ating mga ospital dahil ang dapat na pondo para sa kanila ay ninanakaw nga. At mula noon ay unti-unti na silang nagbigay ng kanilang mga nalalaman at yun na nga, pumayag silang lumabas. At pagkatapos ko rin pong i-validate yung kanilang mga sinasabi sa pamamagitan ng pakikipag-usap sa iba pa nilang mga kasamahan, ay nakumbinsi naman po ako na totoo lamang ang kanilang sinasabi. Kaya pagkatapos po naming i-review ang kanilang mga statements, ay na-finalize po namin noong umaga ng I think February 23 ng umaga at pinanotaryohan na rin po namin nung hapon. Okay. Balikan po natin mamaya yan, ano, yung sinasabi niyo pong pinanotaryuhan noong hapon kasi yung mga lumalabas ngayon, affidavit online, walang signature at hindi rin po notarized. Mamaya balikan po natin yan. Dito po muna tayo sa, ang sinasabi niyo, nagsimula po ito nang mapanood ninyo yung testimony ni Orly Gutesa sa Senate hearing last year. So ibig sabihin, kayo po ang kumontak dun sa mga dating kasamahan ni Orly dahil curious kayo nang mapanood niyo po si Orly sa Senado dahil pakiramdam nyo ay hindi tama yung naging pagtrato ng mga senador doon sa kanyang naging testimonya. Sir, 30 po ang una ninyong mga nakausap and you said na validate ninyo, na review nyo po lahat ng kanilang mga naging statements bago po ito inilabas sa media. Anong buwan po ulit ito, sir? October? Tama po ba yung narinig ko? Opo. Oo. Oo, nag-umpisang makausap ko sila around October. October po. Pero January talaga sila nakapagdesisyon na ilantad po ito sa publiko. From 30 naging 18. Ano pong nangyari sa iba? Bakit hindi po sila sumama sa paglantad nitong mga dating sundalo? Gandang tanong yan. O kasi sa akin naman, yung 20 sana yan po no? Nagkataon lang na may sakit yung asawa ng isa. At yung isa naman ay merong personal na reason dahil maaaring magdelikado yung kanyang yung trabaho ng kanyang asawa. Kaya sabi ko, wag ka na munang lumabas, sabi ko doon sa dalawa. At desisyon ko po na wag munang ilabas din yung iba pa nilang kasamahan dahil sa tingin ko itong 18 tama na po sila and I don't need to expose or put to risk the lives of others. Pero kung kinakailangan po na lumabas sila para suportahan lalo ang mga sinasabi ng 18 na ito, ay po pwede naman po. Oo. Sir, sabi niyo po na vet na review, ito pong affidavit na sinabi nito mga dating sundalo. Bago po ba nangyari lahat ito nung na-meet niyo po sila? Wala po kayong prior relationship ni isa sa kanila? Kumbaga nakilala niyo lang po sila nung time na na-curious na kayo dun sa kaso ni Gutesa? Opo, wala po akong kakilala sa kanila. Opo. Dito po Ang sa... kakilala ko lamang po ay yung isang naging opisyal din ng Armed Forces na katrabaho nila kay Saldico. Okay. Sino po dun yung isa nakakilala nyo?
Wag ko na lang po munang i-expose kasi pati sila ay nanganganib din. Mm-mm. Dahil yung isang pinakamataas nga nilang opisyal ay pinatawag ng isang maimpluwensyang tao at ang balita ko ay sinermonan siya doon. Kaya wag ko I don't have his permission to divulge his identity. So sorry po. Okay lang po, okay lang po. Sir, yung po sinasabi niyong kakilala niyo, kasama po ba to sa mga humarap sa media o hindi po? Wala po siya, hindi siya humarap. Oo. So itong 18 mga sundalo na iniharap po sa media na may mga akusasyon, wala po ni isa sa kanila kayong may prior relationship. Sir, Tama ilan po. po talaga sa mga ito ang sundalo? Kasi nabasa ko po dun sa ilang statements na sinasabi nyo, kahit naman po kayo dun sa affidavit, hindi naman po talaga sinabi na lahat sila ay marino. Sino lang po dito ang mga sundalo? Ilan po talaga dun ang galing sa Marines? Pinapanindigan po namin yung nakalahad sa kanilang affidavit na 16 sa kanila ay former Marines at dalawa ay former Philippine Army, no? Yung isa regular, yung isa ay reservist. At sa tamang panahon po ay pwede naman naming ilabas yung kanilang serial numbers, no? Tinanong ko rin po sa kanila yan. At kinonfirm naman nila. So, nasa akin po yung yung kanilang mga, let's say, ito nasa akin yung kanilang authority or orders, no? Halimbawa, itong si Technical Sergeant Bulontate, serial number 829532, Philippine Navy Marines. Nag-retire siya optional effective February 16, 2021 under Special Order number 1842, Headquarters Philippine Navy dated 19 June 2020. Oo, sige po. Etc. po, no? Yun po. Halimbawa ulit, pangalawa, Technical Sergeant Christopher Esquivel, serial number 8. Saka gusto ko yung kung paano kung paano ini-extract nitong si DJ Chacha yung tag dito yung mga nalalaman nitong si Attorney Baligod. Hindi napaka-hostile ng pagtatanong kagaya nitong si yung sa Storicon, yung pangit na babae doon. Yung nagmamaktol pagka nasasabihan na hindi niya alam ang rules of evidence. 820548, Philippine Navy Marines. Nag-retire din siya optional effective July 1, 2022 under Special Order number 646. Headquarters Philippine Navy dated 04 March Okay. 2022. Sige sir, pasensya na po. Gusto man namin pakinggan yung ilan po sa mga yan, kaya lang medyo kulang po tayo sa oras. Pero yun nga, naglabas na rin po kasi ng pahayag ang Philippine Navy ukol dito. Iba po yung sinasabi nila sa sinasabi ninyo. But we're gonna wait po in due time. I'm sure ilalabas nyo po yung mga ebidensya na hawak nyo dyan na talagang 16 dito sa 18 mga iniharap ay mga dating sundalo. Sir, regarding the affidavit nitong 18 sundalong ito, kasi hindi po biro yung mga akusasyon na kanilang ginawa. Meron po ba kayong mga kasama noong mga panahon na kinakausap nyo sila para lang just to be sure na bago sila iharap sa media, may kaakibat na pruweba at hindi lang po basta litrato ito pong mga accusations na ito? Opo, sa aking pagtansya, dahil ang nature ng kanilang statement ay sila ay mga eyewitnesses, no? Nakita nila yung mga dumarating na pera na nakasilid sa mga maleta. Sila rin ang nagbuhat ng mga ito papunta sa Horizon Homes, no, na isang pag-aari ni Zaldico. At sila rin ang inuutusan na mag-deliver ng mga pera na ito, no, na nakasilid din sa mga maleta dahil nakita rin nila kung paano bilangin
i-account yung mga dinedeliver sa kanilang kay Zaldico na mga pera. Oo, ito nga po yung naipakita na doon sa affidavit, may mga ilang litrato na nandoon na po. Aside from the photos, sir, ano pang ibang matibay na ebidensya ang hawak po ninyo ngayon? Kasi kayo nga po ang kumbaga spokesperson at humaharap para po dito sa 18 mga dating sundalo na ito na sinasabi ninyo. Meron po ba tayong halimbawa, may recorded videos po ba? Meron pa po bang recorded notes na ilalabas soon? Ma'am, yung iba dyan kasi ay it is a still capture of videos, no? So halimbawa, meron namang video na kinuhanan nila yung buong bahay kung saan Nako. sila nag-deliver. Yes po. Oh, okay. So doon sa... Patungkol naman po doon sa ICC, Oo. ay meron din po silang mga litrato kung anong room number Nako. nag-stay yung mga taga-ICC. Ay. Pati sa loob ng kwarto o unit Oo. ay in-inspect din po nila. Nandun din po sa kanila yung mga numero ng mga taga-ICC na kanilang sinusundo sa airport Opo. na nanggaling kay mga ganun Yes. po. So no? ibig sabihin, sir, yung iba pala dito sa nasa affidavit, hindi lang siya basta picture, videos po ito na napanood nyo rin po, sir. So first-hand information ang meron itong mga witnesses na ito, kung tawagin po ninyo. Meron po ba sa mga kwento nila ang hindi nyo na isinama sa affidavit? Marami po. Pero minarapat ko na hindi isali. Halimbawa po yung isang mambabatas natin na nabigyan din ay dahil namatay na po siya, unfair naman na isali pa natin yung pangalan niya doon dahil hindi na rin siya makakasagot. He cannot defend his honor, his good name or reputation anymore dahil wala na siya. So sabi ko i-block out natin ito. Okay. May mga tao rin po dyan na mga civilian, no? Hindi naman sila sa gobyerno na nagbigay ng pera at hindi naman ako sigurado kung yung pera na ibinigay ng civilian na yan ay galing sa kaban ng bayan, no? So hindi ko na rin po sinali yung mga ganon. At halimbawa sa mga ilang media operators na binabanggit nila, ang sabi ko mga pribadong mamamayan naman ito, siguro binayaran ang kanilang serbisyo at hindi naman nila alam kung saan nanggaling yung perang ibinayad sa kanila. Sir, attorney, para sa mga kino-question itong paglabas ng mga dating sundalo and even pati po ang kredibilidad nyo ngayon ay kino-question na. May mga nagsasabi yung timing nito, maging yung mga nasa likod daw ng grupo po ninyo. Handa po ba kayo na ilabas na lahat ng impormasyon na hawak ninyo para po to finally end lahat ng mga accusations din sa inyo ngayon? Kung sino ang nasa likod? Kasi meron po sa isa sa mga pinaratangan ninyo ang nagsasabi na possibly mga Duterte ang nasa likod nitong press con na ito? Normal po yung mga alegasyon na yan, no? Pero ang masasabi ko lang, ako ay isang independent na tao na ginawa ito sa sarili kong kusa. Totoo na nakasama ko si President Duterte noon, way back in 2016, no? Pero hindi nga niya ako maalala or makilala. Yung tutukan na lang po natin siguro yung mga issues na ni-raise namin. At wala po akong maisip na tamang timing. Yung sinasabi nilang wrong timing daw ito dahil may ICC hearing against Duterte, etc. Hindi ko po alam kung ano yung proper timing para ilabas po yung katotohanan na ito. Dahil ang sa amin, pagkatapos ko pong ma-vet ang mga sinasabi nila at pagkatapos ko pong reduce into an affidavit form yung kanilang mga sinasabi. Binigyan ko sila ng 1 linggo na i-review yung mga nasa draft na yan. At nung sinabi nilang, sir, okay ito, pinirmahan nila at nung napirmahan nila, sabi ko, pupunta tayo sa notaryo at doon nyo pirmahan ulit yung iba pang mga kopya, sabi ko. At noong nagpapanotaryo po kami ay meron akong kinausap na isang kaibigan na kung po pwede mag-arrange ng isang press con
Dahil nga ang rason ko doon ay kailangang malaman muna ito ng taong bayan bago ko i-file sa ombudsman para magkaroon ng public vigilance na kailangang gawin ng ombudsman yung kanyang mandato. Oo. Attorney, meron po ba kayong nilapitan na isa sa mga senador o kahit sinong politiko bago po kayo lumabas kasama nito mga dating sundalo? Wala po, maliban kay Mike Defensor, ano. At ang purpose kung bakit ko kinausap si Mike Defensor ay gusto kong malaman kung ano yung estado ni Sergeant Gutesa, nasaan siya, etc. Dahil ayaw ko pong mangyari sa mga 18 na sundalo na ito yung nangyari kay Sergeant Gutesa dahil merong mga iba't iba akong natanggap na impormasyon na siya ay pinilit at under duress na gumawa ng isang affidavit of recantation, no? So yun ang purpose po na kinausap ko si Mike Defensor. Other than that, wala na po kaming ibang napag-usapan tungkol sa mga sundalo. Oo. Sir, ano pong tulong ang ibinibigay sa inyo ngayon ni Mike Defensor? Concerned din po siya sa mga sundalo na ito, kaya po nagpahiram din siya ng sasakyan noong press conference dahil sinabihan ko siya na itong mga sundalo ay lalabas na, pero ang problema ko ay kulang yung sasakyan na pwedeng gamitin nila, kaya nagpahiram po siya. At meron din pong isang politiko pala, no? So dalawa silang politiko na kinausap ko. Sino po yung taga isa? Si Rani Ludovica. Kasi matagal ko na rin po itong kakilala way back. At nagpahiram din po siya ng sasakyan at pati driver po. Oo. Sila din po ba ang nagbibigay ng proteksyon ngayon dito po sa mga witnesses na hawak ninyo? Hindi po, hindi. Sino po ang tumutulong sa inyo para magbigay seguridad? Dahil nga po hindi basta-basta ang akusasyon nitong mga ito. Meron po akong mga kaibigan sa Armed Forces, active at saka retired, na nag-a-advise po kung papaano sila pangalagahan. At ginagawa po namin yon. Sir, nung nakausap niyo po si Sir Mike Defensor, hindi po ba kayo nagdalawang isip kung sakali man na siya ang maging katuwang po ninyo dun sa press ko na gagawin? Kasi medyo, ano siya binabansagan talaga siyang maka-Duterte. Kumbaga, baka isipin talaga ng tao na may kinalaman sa mga Duterte, yung paglalantad po nitong mga bagay na ito. Noong una ko po siyang in-engage kasi ay ang tanong ko sa kanya, kumusta si Orly Gutesa? At ano ba ang nangyari kay Gutesa, etc. At sa aming pagkukwentuhan po ay nabanggit nga po niya na minsan ay nandoon si BBM noong kampanya sa kanyang bahay. Kaya medyo nag-alangan ako, no? Kasi hindi ko naman alam po yung kanyang political inclinations. Pero sa ngayon po, I think ay nakalinya siya sa mga Duterte. Okay, singit na po ako kasi it's now 8:27 in the morning. Attorney, puntahan ko lang itong affidavit na ating pinag-uusapan. Ano ba ang estado nito ngayon? Kasi yung nakuha ng media ni walang pirma ni hindi notaryado. Meron na ho ba kayong pirmado notaryado? Yung hindi ko po alam kung paano lumabas yung draft na yan, no? Kasi nagbigay nga ako sa mga sundalo na ito o dating mga Opo. sundalo. So meron na ho ba, ng draft attorney, ng kanilang affidavit, sorry mga isang po. linggo, no? Bago sila lumabas. Attorney Levy, At, I hope you don't mind with all due respect kasi medyo kapos po kami sa oras. Just to answer my query, ngayon ho ba meron na kayong affidavit po na pirmado notaryado? Meron po. Okay, good. Sige po. So basically po, yun ho bang draft na Meron ito? po, noon pong nag-press conference kami ay pirmado na po at notaryado na yung hawak namin na affidavit. Okay, sige po. Yun ho bang draft at saka yung pong notaryado, pareho lang po naman ng laman, no? Okay. Hello? Opo. Sige. Puntahan po natin itong affidavit. Ang titulo nito ay pinagsamang sinumpaang salaysay, di po ba? Joint affidavit. Right? Opo. Okay. Kapag po ganito, paano ho ba ito? Kung sakasakali ho ba na kayo pupunta ng ombudsman, kailan po kaya ito sa inyo pong balak, attorney?
Ngayong umaga po, pagkatapos po ng interview na ito, ay papunta na po ako doon sa ombudsman. Opo. Ito ho bang pagpunta sa ombudsman kasama itong 18 na nag-execute ng sinumpaang salaysay na ito, na joint nga po? Hindi na po, ang gagawin ko lamang ay magbibigay ng isang transmittal letter, kalakip ang kanilang affidavit, at hirap din po kasi kami sa transportation, kaya minarapat ko na ako na lang muna, at kung ipapatawag sila later on ng Office of the Ombudsman, saka po sila pupunta doon. Okay. Bakit po pinagsamang sinumpaang salaysay? Kasi po dito sa bawat item dito, meron pong mga iba na mukha pong hindi naman may alam o involved doon sa mga aligasyon, attorney. Paano kaya yon? Oo. Kaya po nakalagay diyan, kung ang dineliveran po nila ng pera ay si Mambabatas Juan de la Cruz, nakalagay po diyan kami, Bulontate, Tube, or Manalansan, etc. po, no? So bawat allegation po diyan ay kung sino ang nautusan na magdala. Ngayon po, doon sa mga membro ng House of Representatives ay lahat po sila ang nakakakita, no? Dahil yung iba namamalagi doon sa office ni Zaldico sa Appropriations Committee, at yung iba naman ay doon sa yung helicopter landing pad, no? At doon lumalabas yung ibang mambabatas, at nakikita po nila lahat ito. Opo. Kasi po pag sinabi niyong lahat, 18 yun, attorney, ano? So Tama po. Opo. So technically, sir, parang medyo sa iba, ano, baka po hindi po kapanipaniwala, kasi meron pong mga provision dito sa mga sa naturang affidavit na general ang kanila pong ang kanilang pag-ako, kami, nautusan kami. And then yung pong sinasabi na specific na mga pinuntahan at naghatid ng mga male-maleta, wala rin pong kaukulang pong mga detalye, attorney, no? Kulang sa information. Basta ho nag-deliver kami, nagbanggit po ng pangalan, ilang piraso ng maleta, and then ni wala pong kaukulang eksaktong address o ni wala pong petsa. Ano pong paliwanag doon, attorney? Opo, kompleto po sila ng address, at minarapat ko po na wag mo nang ilagay yung address ng iba diyan, dahil para naman protektahan yung privacy ng iba, ano? Pero nilagay ko po yung sa Forbes Park dahil hindi naman basta-basta makapasok yung ibang tao. Pero yung iba diyan, katulad nung sa bahay ng o yung opisina ng isang na-deliveran sa Scout so-and-so, hindi ko po inilagay yung specific na address. Pero pagka dumating po yung investigation proper, ay ibibigay po nila yung mga specific address sa mga investigators natin sa Ombudsman. So, paano po kaya namin po dapat tangkilikin ito na may mga pangalan po dito na binigay, at yung pong mga binabanggit po ay mga opisyal ng gobyerno, and then as in napaka-general po lamang ng kwento. Ano ho ito? Parang lalabas na to follow itong ilang pong mga detalye sa aligasyon, attorney? Opo, ang affidavit po na yan ay gusto ko lang mabigyan ng prima facie, no? Excuse me. Prima facie na evidence or reasonable ground para mag-conduct ng investigation ang Office of the Ombudsman. At doon po namin idedetalye o ibibigay yung iba pang mga detalye. Pero yung sinumpaang salaysay na po na yan ay sapat sa aking paningin para mag-conduct ng investigation ang Office of the Ombudsman. Opo, pero hindi, halimbawa po, meron din po dito, no, na isang binabanggit, retired general, nag-deliver po ng pera, halimbawa, ano po. Pero dito po binabanggit din na hindi naman po klaro kung sino po ang naging testigo po dito. Alam niyo ho yun, attorney, sorry po, no, kasi kung babasahin mo ito, parang ang isipin mo, parang yung iba
may specific, yung iba general, yung iba parang ano ho, no? Parang sa iba ho, nagbibigay siya ng duda sa katotohanan po nito, attorney. Para may yung iba specific, yung iba general, yung iba klaro ang sinasabing present na dating sundalo, yung iba naman kami lang, paano kaya yon? Oo. Kung po, gaya po ng sinabi ko, binibigyan natin ang ombudsman ng reasonable ground para mag-conduct ng investigation, no? At pagdating kasi sa ombudsman ay mako-convert yung proceedings into a confidential proceedings. Doon po namin ibabahagi yung mga ibang detalye. Katulad nung binanggit nyo po, no, na tungkol sa isang general na nag-deliver sa basement 3 parking ng Horizon Homes. Idedetalye po namin later on kung sino yung inutusan na mag-transfer ng pera mula sa pick-up papunta doon sa sasakyan na dala-dala ni Mr. Saldico. Opo. Dito po sa usapin nitong, kung babalikan natin yung kwento tungkol doon sa involvement umano, bagamat tumanggi na po dito si Senator Trillanes, no, sa usapin po nitong pag-alaga umano sa mga kinatawan daw ng ICC, ito pong sinasabi ninyo na sila Gumban, Laroder, Bolantante, Orbilio, Galapon at Tube, doon sa kwento tungkol sa US dollars exchange, ano po ba ang kwento dito? Sila ho ba talaga ay merong personal knowledge doon sa transaksyon tungkol sa pagpapalit po ng US dollar? Oo, sila po ang sumama kay Mark Ticsay at saka Paul Estrada na magdala nung dalawang maleta na tig 56 million. Sila rin ang nagbuhat paakyat doon sa building. Okay, and then? Hello po. Opo. Sige po, kwento po ninyo. Sige po. Oo, Sila nagbuhat rin sa yung building, nagbuhat, tapos? paakyat doon sa floor kung saan nila pinapalit. Sila rin ang nagbuhat bababa at nagkwentuhan. Nagkwento si Paul Estrada kung para saan yung kanilang ipinalit sa dolyares. Kaya ang ginawa ko po ay pinagsama-sama ko nakita ho ba nila? ang mga statements nila patungkol sa ICC. At yan po yung umpisa ng financial transaction na merong nababanggit tungkol sa ICC. Pero yung una, foreigners po ang sinasabi po nila. At yun na nga, lahat ng mga transaksyon na may connection sa mga foreigners o ICC investigators ay pinagsama ko po lamang. Opo. Sige, pero yung sinasabi niyong nagpalit ng US dollars, nakita po nila mismo yung actual na pagpapalit ng US dollar? Nakita ho nila mismo yung transaksyon? Opo, kasi sinabi nila kung anong opisina, anong floor doon sa building sila nagpapalit, no? Yun po ay ilalahad nila sa ombudsman. Kasi sa Office of the Ombudsman po, ay mag-a-assign yan ng hearing officers at magkakandak din po sila ulit ng question and answer. At doon nila ibibigay po yung mga mas specific na mga kasagutan nila. Dahil kung ilalagay ko po sa kanilang sinumpaang salaysay ay masyado na pong hahaba. Sige, ang kailangan lang naman po ay yung mabigyan ang Office of the Ombudsman ng reasonable ground to believe that a crime was committed and probably those mentioned committed the crime. Yun lamang po ang gusto kong masatisfy sa stage po na ito. Pero gawin po nating sample provision itong number 16 sa affidavit, attorney, ha? Kasi ang kinikwento po ninyo, as in nakita nung Bernard Tube yung actual na palitan ng from peso to dollar. Nakita niya yung sinasabi niyang pera na 56 million. Pero kung babasahin mo ito, parang, sorry attorney, pero para pag binasa mo siya, parang hindi yon ang nangyari. Basahin ko po, halimbawa. Ako, Bernard Tube, kasama sina Mark Ticsay at John Paul Estrada ay nagpalit kami ng dalawang maleta na tig 56 million pesos ang laman sa dollar sa isang building sa Valero Street, Salcedo Village, Makati, ilang buwan bago ang December 2023.
Nasabi ko na 56 million ang laman ng bawat maleta kasi may nakasulat na 56 million. At naikwento rin ni na Mark at Paul na namili sila ng dollars dahil pinaghahandaan ang mga darating na foreigners at si former Senator Sonny Trillanes ang in charge sa kanila. So parang, pag ho natin to, kumbaga, inanalisa, parang una, hindi niya nakita na actual 56 million kasi nga may nakalagay lang na halaga, na 56 yung na number, and then, yung po sinasabi na palitan mukhang naikwento lang sa kanya na nagpapapalit po ng dollar. Ganito po, yung mga maleta po kasi meron silang parang sistema na nilalagyan nila ng code ang mga maleta. At sa katagalan na po ng ganitong gawain nila ay alam na nila na kung yung may nakalagay na ganitong code diyan, alam nila yung kung magkano yung laman ng maleta, no? At Sir Ted, tama po yung mga tanong ninyo. Hinahanap ninyo yung mga specifics na wala diyan sa salaysay nila. Pero katulad po ng sinasabi ko, binibigyan ko lamang muna ng reasonable ground ang ating ombudsman para mag-conduct siya ng isang investigation at doon nila hanapin yung mga specifics na yan. At pangalawa po, yung binabasa nyo ngayon na affidavit ay isang draft po yan. Okay. Bibigyan ko po kayo ng yung notarized na affidavit para hindi ko po kasi kinumpara yung mga sinasabi sa akin na may lumabas na sa social media dahil hindi ho ako ang naglabas diyan. So I cannot really confirm at this time kung yung binasa po ninyo ay pareho doon sa final version. Palagay ko po pareho lang, attorney, no? Kumbaga itong anyway, ito pa po isa ha. Opo, ito pa po isa. Nakita rin namin si retired General Eduardo M. Año. Sana po nakikinig siya, we can get his side, at binigyan ng isang paper bag pagkatapos ng meeting nila sa Polo Club Townhouse kasama si Saldico, dating Speaker Romualdez at Leila de Lima. Ito lang po yung mention kay Leila de Lima sa buong affidavit, pero kasama na po siya doon sa umano'y mga nakatanggap ng maletang pera. Paano po natin maire-reconcile po ito, attorney? Ang pagkakaalam ko, walang sinasabi diyan sa kanilang salaysay na tumanggap ng maleta, no? Ang si Secretary Ed Año at saka si Congresswoman Leila de Lima. Ang sinasabi diyan ay pag nagde-deliver sila, meron silang iba't ibang klase at sizes ng mga lagayan nila, no? Pero diyan sa specific na meeting na yan, kung makikita po ninyo yung Unit 8 at saka 9 ng Polo Club Townhouse, nasa harapan lamang po yung paradahan ng mga sasakyan at ang sistema po kasi ni Mr. Saldico, nagdadala na siya ng isang sasakyan, isang van na nandoon yung mga malemaleta at saka yung mga nakasilid sa mga paper bags at alam din po nila kung ano yung halaga nun dahil sila rin po ang nagbabantay sa sasakyan na yan. At pag katapos po ng meeting o bago mag-meeting ay nagbababa na sila ng mga paper bags na yan o maleta man yan at pagkatapos po ng meeting ay nakikita nila Attorney, kaninyo hindi nabanggit na hinahatiran ng mali-maletang pera itong si Leila de Lima, ngayon po'y kinatawan dyan sa kamera. Basahin ko po number 44 ha. Nautusan din kami na mag-escort at mag-deliver ng iba't ibang laki ng maleta sa mga congressmen, women na naaalala namin sa ngayon dahil nga sila ang napapanood namin minsan sa telebisyon. Alright, opo. Ito po yung sinasabi din ha, na nakakausap si Saldico at naghihatid mismo sa HOR at sa mismong bahay ng ilan. Dito po sa letter M, de Lima. Alright? Opo. Sabi ho dito, Leila de Lima, mali-maletang pera. Kaninyo po, hindi kasama si de Lima sa mali-maletang pera. And bakit po siya hatiran ng pera nung panahon po na sinasabi ho dito sa kanilang affidavit, gayong
naging kinatawan lamang po ng isang party list, si Ginang de Lima, dito lang pong 20th Congress. Ano pong paliwanag po dito, attorney? Nako, yun na. At totoo po yun na 2025 lang siya, no? Pero ang binabanggit kasi nila noon ay nakakasama siya sa mga meeting pagpatungkol sa ICC, no? Kaya nilagay ko na lamang siya sa mga miyembro ng Congress. Pwede pong error yon, no, on my part. Pero yun po ang sinasabi nila na si Congresswoman Laila de Lima ay pumupunta sa townhouse na yon at paglabas niya ay meron siyang bit-bit na paper bag na pera ang laman nun kasi familiar sa amin yung paper bag dahil kami ang bumibili ng mga paper bags na yan at kami rin ang nagdadala, no? So yun po. Pero I want to make it clear at this point na it could be an oversight for me na nasama siya doon sa listahan ng mga Congress members that created the impression na nabigyan din siya ng mali-maleta. No? Apo. Attorney, sorry po, but I just have to clarify this particular issue that what you said. Sorry po sa pagiging, ano lang ho natin, masyado ho siguro matitalye ngayon. Sabi ho ninyo, error on your part kasi kayo po nagsama sa kanya sa listahan ng mga kongresista. So, kung error po iyan, lumalabas po na kayo na lang ang nagdesisyon, hindi yung 18 na isama yung pangalang de Lima sa listahan ng mga congressman na tumatanggap ng mali-maleta. Hindi ho ba kapag inamin mo may error dito, so kung sabi nga po sa inyo po, no, sa inyo pong mga mahuhusay sa batas, kapag nagkaroon ka ng isang error, Nang dahil kay de Lima, palakpakan natin si Manong. opo falsis in uno, falsis in omnibus. So paano ho namin tatanggapin to na kung nagkamali ka dito sa isa, ilan pa ang pagkakamali mo sa buong affidavit? Yung falsus in uno, falsus in omnibus po, Sir Ted, no? Ay marami ng desisyon ang Supreme Court na hindi yan applicable in general, no? May mga exceptions yan. At katulad ngayon, naisama ko siya sa mga listahan ng mambabatas kasi mambabatas na siya ngayon. Okay. Pero doon sa specific na naibigay sa kanya, meron naman po dyan, no? Na naibigay sa kanya yung paper bag. Opo. So yung falsus in uno, falsus in omnibus po ay marami ng decision po ang Opo. Supreme Court na Opo. hindi na po yan na a hard and fast rule. Okay, Attorney, balikan ko yung sinabi nyo, may naibigay sa kanyang paper bag. So ano po ba talaga? Error po bang naisama siya o nabigyan siya ng paper bag? Nalito po ako doon. Ang specific po na nakalagay dyan ay doon sa pagkatapos ng meeting nila sa town. Di ba? Ano sa... wala naman tayong problema dyan kung gusto nilang ika nga talagang himayin ng maigi yung mga detalye. Okay lang Natanongin, nagkamali ba? Kaso ito halos kalahating oras umikot ho tayo kay de Lima. Ayun na nga, dito na ho natin tatapusin ang ating reaction video. Maraming salamat sa pagsuporta sa PH Update. Mag-ingat ho kayong lahat. Mahal natin Pilipinas.